Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Ito ang Wow Trending. Matapos kumalat ang balita patungkol sa pulburon video daw ni Presidente Bongbong Marcos na kung saan ay sumisinghot daw ito ng puting pulburon, former President Rodrigo Roa Duterte nagsalita na sa interview kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tinanong ito kung ano ang masasabi niya sa kumakalat daw na balita na may video daw si Presidente Bongbong Marcos na sumisinghot ng puting pulburon. Ayon pa sa balita na si Justice Secretary daw ang nagbibigay at ang bumibili naman ay si First Lady Liza Marcos. Kung sakali daw na ito ay totoo, ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas kung may presidente tayo na sumisinghot ng pulburon? At samantala, General Macanas ay nagsalita na rin sa balita na inatasan na ng PNP Chief Benjamin Acorda ang kanilang anti-cybercrime group para tugisin ang vlogger na si retired General Johnny Macanas Sr. dahil sa pagpapakalat daw nito ng balita na ang AFP PNP General convincing PBBM to resign. At ito naman ang komento ng mga netizen: as Filipino citizen, unahin mo na nilang tugisin o kasuhan yung mga kurap na smuggler at bumabalik na naman ang porwisyong droga. Sa tingin ko, iyan ang pangunahing problema sa bansa at may iba pang problema, di yung busalan ang kumukontra sa katiwalian ng gobyerno. Ang sabi ng iba, ang video daw bago lamang kaya maaaring hindi pa ito nakita ni President Rodrigo Roa Duterte. Mahina ka pala, si Duterte reverse psychology yan para yung may hawak ng video mai-pressure ilabas para patunayan na meron. Wala naman palang video, si Digong na ang mismong nagsabi kung bakit pinalaki nila yung issue ng pulburon. Sana managot ang nagpakalat ng issue na yon. Sabi ni Digong kung meron ay sana matagal nang lumabas yan. Pahabol ni Digong ay wala yan, maliwanag na. Bakit hindi mga makakaliwa ang hulihin ng mga pulis? Instead, sa mga vloggers na nagpahayag lang ng kanilang opinyon, magpasalamat nga kami dahil sa mga vloggers na nagmamalasakit sa bayan, kaya nalaman namin na ang nangyayari sa bayan natin ay gising na kami ngayon. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that every hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay. So ang katanungan ko po is, base sa yung experience, di ba marami ka ring threats sa NPA, and then ngayon mismo ang admin talaga ay may threat na rin sa iyo. So ano sa tingin mo yung kaibahan ng dalawang threats na yun? Mas mahirap itong threat ngayon kaysa yung threat ng NPA noon. Kasi alam mo talagang kalaban. Ito ngayon matindi. Kailan hindi ako takot dahil ang Diyos ang kasama natin sa labang ito. Kaya bring it on kung ano ang ikakaso nila. Actually, dalawa kaming kakasuhan. Itong si Captain Clemente. Dado Enrique. Dalawa kami. Actually, General Macanas, bago pa po kayo kinasuhan, si Maharlika muna kinasuhan. Yes. May warrant of arrest na. May warrant of arrest na.
Yes. So, ito yung bunga ng ating ito talaga ang bunga ng ating pakikipaglaban sa ating mahal na inang bayan. Alam niyo, minsan, makipaglaban ka sa mali, makipaglaban ka sa tama, talagang inaano ka din pinupunterya ka rin ng mga taong tiwali sa gobyerno. Okay. So, General Macanas, napanood ko po talaga yung video ninyo na sinasabi ninyo na may nag-text sa inyo na men in uniform, na mga puting ahas, yun yung term natin na kinukumbinsi nitong mga, nag-text sa'yo na may mga matataas na like general o kung ano man ang posisyon nila na mag-resign si Bongbong Marcos. Okay? Yes. Sinabi niyo po doon, tsaka bago pa po kayo nagsalita, ako muna I think may expose ako tungkol dyan, tama po? Yes. Okay. Kaya nga, dugtong, iba yung puting ahas mo, iba yung puting ahas ko, parehas lang yung sinasabi. Of course, yeah, same. Opo. So, tapos sinabi niyo din po doon sa vlog ninyo, sir, na may mga, yun nga, matataas sa militar, okay? Pero, wala po kayong pinangalan ng tao Kung sino yung, tama po, tama? Yes. Analysis ko lang yun na, kasi ang sinabi ko, si Senator Amy, kinakausap niya yung kapatid niya, and then mayroong tumutulong sa kanya na kumakausap. So, sino yung posibleng kumakausap? Yun na yung analysis ko. Na sa best nakakausap, itong mga nasa poder, AFP, PNP, dahil papakinggan sila ng presidente kung sila ang kakausap. Kung hindi nila kinausap, di walang problema. Yes. Mga kababayan, mga palangga ko, ako mismo, itataya ko yung alindog ko, lagi ko pong sinasabi yun yung kredibilidad ko dito na ako mismo ako ang isa sa unang naglabas yan na totoo, base doon sa aking talagang A1 na puting ahas, na kinukumbinsi ni Senator Amy si Bongbong Marcos na mag-resign na dahil sa hindi siya ang namumuno sa bansa natin, kundi po yung asawa niya, which is betrayal of public trust. Ngayon, yun ang una kong pinalabas. Kumbaga, kayo nga, Roy, di ba, ini-echo nyo, tapos ikaw, General, meron kang puting ahas din. Pero ang nangyayari ngayon, mga kababayan, kababasa ko nga at kapapanood ko lang sa DZRH, sa iba-ibang mga social media, mainstream media, na sinasabi ng PNP, na hinahanap nila si General kasi daw sinasabi ni General na si Bronner ng AFP at itong, ay yun ang sinasabi ni General na kumausap kay Bongbong Marcos. Wala pong sinabi si General na wala siyang mention. Diba? Explain nyo nga po, General Macanas, na fake news itong mga sinasabi ng PNP. I advise the PNP, panoorin nila yung vlog ko. Ang title is AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign? ? Yes. That's the title. Kung mag-base sila sa title, wala sila. Kailangan kung panoorin nila yung buong video, very clear yung analysis ko. Paulit-ulit ko pang sinasabi nga, analysis ko lang ito opinion ko lang ito. I hope I am wrong, but this is my work as a blogger. Ipalabas ang aking idea, bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Siguro ang ikaso nila sa akin, fake news. Pero kung hindi totoo yung di fake news ako, sige, kasuhan nila ako ng fake news. Yes. Actually, may dadagdag lang ako dyan. Actually, yung yung parati nating sinasabi, di ba, nagbibigay lang tayo ng opinion and analysis. Magkaiba po yun sa news. Kaya yung iba sigurong mga viewers ay nalilito about it. Di ba? Nagko-comment lang naman tayo. Kaya nga minsan may question mark because ito yung analysis natin, it's up to the audience to agree or not. Yes. Yeah. Diba, yun naman parati natin sinasabi, di ba? So, siguro na sila, na karamihan sa ating mga viewers o karamihan sa taong bayan ay uma-agree sa atin base sa kanilang experience at observation din. Yeah. So, ako naman sa case ko, alam naman ng aking mga palangga na ang binibigay ko talaga is mga
Well, it's A1 information na coming dito sa mga government workers na nawu-witness nila yung injustice sa gobyerno ni Marcos Jr. So, eto yun, di ba? Pag nakikita nyo, pag nagbablog ako, nag-expose din, nag-react ako. So, yun yung ginagawa natin. Pero sa case kasi ni General Macanas, ay talagang based dun sa news, na pinagbibintangan siya, na binabanggit niya yung pangalan ni Bronner, na si Bronner daw, na pinangalanan daw ni General Macanas, ito mga taong ito, na parang sure na sila, kinumbinsin ni General Macanas. Ayon kay General Macanas, o sa vlogger na general, ay sinabi niya na si Bronner o ang AFP ang nagkumbinsi kay Bongbong Marcos. Wala namang ganun. Kahit balibalik ta rin ko yung video, hinahanap ko, wala po talaga eh. Diba? Kaya advice ko sa PNP, panoorin nila yung video na yun. Okay. So, mga kababayan, para mas lalo nating makilala si General Macanas, hindi lang dun sa charity niya, suportado po niya si Bongbong Marcos Jr. At alam ko, kayo ay loyalista din sa senior. So, ikwento niyo po, paano ba kayo naging loyalista sa senior? Okay. Lumaki ako, yung formative years sa buhay ko, yung the whole martial law. 1965, presidente na si Marcos Sr. Grade 1 na ako noon. So, yung disiplina ko ngayon, yung aking karakter, yung pagmamahal ko sa bansa, ininstill lahat ni Marcos Sr. Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Grabe ang disiplina sa education system, elementary, high school, college. College, nag-a-attend pa kami ng flag ceremony. Pag malate kami sa flag ceremony, paparusahan kami ng aming mga professors kasi nag-aral ako sa Don Mariano Marcos Memorial State College. Marcos style talaga na disiplina, kaya ang laking utang ko sa Marcos Sr. and of course, si First Lady Imelda. Opo. Talagang every year bumibisita sila sa aming state college kasi doon namatay si Don Mariano Marcos. Very memorable sa kanila yung location na yon. Okay. Palagi kong nakikita si Marcos Sr. at First Lady. So, pobre kami, hindi ako makapag-aral ng kolehiyo. May Marcos State College, di libre. Scholar ng bayan, and after my graduation from college, nagsundalo, yun na. All throughout my life, Marcos Sr. Kaya masakit ang loob ko nung nag-ed sa revolusyon at umalis na lang siya na hindi lumaban. Galit na galit ako noon. Opo. So yun po, Marcos loyalist ako, kaya lang nung tumakbo na itong Bongbong Marcos Jr., akala ko like father, like son, binuhos ko lahat ang suporta ko, nagkalye-survey ako to a point na napapahiya ako sa pagkakalye-survey. Pero ang hirap pagkalye-survey, sinabihan pa naman ako ng isang foreman, nandun ako sa kalsada, yung mga trabante sa kalsada, gumana ng kalsada, ini-interview ko, anong butan nyo? Sinigawan ako ng foreman, hoy! Kung wala kang magawa sa buhay mo, malis ka dito, huwag mong disturbohin ng mas trabante ko. Wow. Kung kandilang naupo sa iya, umalis ako, gumanon ako. Sabi ko sarili ko, ano bang ginagawa sa sarili ko na? Retired akong general, payagan kung sisigawan lang ako ng kailang kasalanan ko dahil Opo. Disturbo. Ganon po ang pagod, hirap ko sa pagkampanya kay BBM. But I did it from my heart dahil akala ko bayan babangon muli. Ano ngayon, bumabaon muli. Hindi pwede. Bumabaon muli. General, doon po sa foreman na nagsabi sa inyo, I think ipinakita niyo po ang isang tunay na na puso ng isang sundalo o isang militar, ang maximum tolerance. Na kahit general ka at ang foreman ginanon ka, ipinakita mo, hindi ka nag-init ang ulo, tinanggap mo kasi may kanya-kanya tayo. Kung yun ang init ng ulo niya during that time, 'di ba? Kailangan mong intindihin at unawain at hindi ka gagamit ng puwersa o dahas or yung power mo as a general. Tama po? Tama. Ang naramdaman ko, hiyang-hiya ako.
parang nagagalit ako sa sarili ko. Ang pinagalitan ko ang sarili ko eh. Hindi yung foreman. Dahil tama siya dahil tumigil ng trabaho yung gumagawa talaga ng kalsada. Opo. Dahil YouTube ni, lalabas kayo. Ganahan yung mga sinusabi ko. Ano ka, Marcos, ang daming Marcos, paminsan-minsan, Leni, ano. Na-stop yung trabaho, siguro mga 3 to 5 minutes. Nagalit yung foreman. Wala, tumabi lang ako at doon, umupo ako na hinang-hina na, ano ba itong ginagawa ko? Maliman ito. Oo, so marami talagang tayo naranasan. Ako din nagkali survey din. Ako, ikaw ba, Roy? Nagkali survey ka rin ba? O may pinautos ka? Nandito kasi ako sa Canada, di ba? So, hindi ko alam kasi yung anong rule nila dito about it. Baka maano tayo penalty. Baka magurgur ka. Sa social media na lang yung ginagawa ko and then nag-send ako ng mga free t-shirts sa Pilipinas na pinamimigay. Yun yung ginawa ko. Roy, babalikan ko yung experience ni General, no, bilang isang sundalo. Sir, ano po yung pinakamahirap ninyong naranasan bilang isang sundalo o tagapagtanggol ng Pilipinas? Okay, yung mga labanan, armed encounters, normal yun. To me, ang pinakamahirap yung napalayo ako sa pamilya. Lumaki yung mga anak ko na halos hindi nila ako kilala. Sa loob ng isang taon, walang isang buwan na makapiling ko yung aking mga anak. Yun ang pinakamasakit. Kaya itong mga anak ko nung lumaki na, gusto nilang magsundalo, lahat hindi ko pinayagang magsundalo. So yun ang pinakamahirap. Yung labanan, I have series of battles, kailang normal dahil sundalo eh. Nung panahon niyo po ba, since anong taon po kayo pumasok sa pagiging sundalo? 1983. So Marcos time pa. So, nung 1983, paano po ba yung, if you compare sa after Marcos, paano po ba yung mga pagkain ng mga sundalo? Maayos ba? Maayos, panahon ni Marcos Senior. Suportado ang sundalo na yung armed forces natin nag-deteriorate yung professionalism, yung mga equipments pagdating ni Cory. Ng Cory government. Ng Aquino. Aquino to Aquino. Nag-deteriorate. Pagdating ni PRRD yan, tumaas na naman. Hanggang ngayon, okay na ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Institutionalized na. No way. There's no way to go ang AFP but to go modernize. Ang ganda. Ngayon, Roy, ikaw, may tanong ka. May follow-up ako. Were you behind, parang naging kasama ka ba dun sa yung petition na mag-release kay Ka Eric and Dr. Baduy? Isa ka ba dun sa likod nun? Mga PMR? Hindi. Gustong-gusto ko sanang pipirma din. Kasi halos lahat yun nagpirma. May mga PMAers yung nagpirma, no? May mga ibang non-PMAer general, hindi ako PMA graduate, no? Opo. Pipirma, ako magpipirma din sana, kailang, I don't know, ang nag-initiate kasi ng manifesto is PMA Retirees Association. Okay. So, kita siguro, nag-decide sila nga, later on na lang itong non-PMAers sa natin isasama. Kaya maraming gustong pumirma. Ako, gusto ko sanang kaya lang, ang nangyari, pumirma na rin ako, it's a manifesto, yung kumakalat na ngayon na manifesto ng taong bayan sa gipin ang inang bayan, started by a PME graduate, si Captain Dado 83. Yan, pumirma na ako. Ako ang after Captain Dado, PME rito, class 83, ako na ang unang pumirma at ikinakalat na sa social media para magpirma. Mga more than 12,000 na after 1 week ang pumirma sa petition, withdrawing support kay Bongbong Marcos and recognizing BP Sara as the President of the Philippines. Yun ang laman ng manifesto. Doon ako pumunta. Ang problema natin kasi, Roy and General Macanas,
in-express natin yung ating damdamin dahil sa pagsuya o pambubudol, that's the right word I think, sa atin ng gobyernong ito. Pero general, ang ginagawa like sa'yo, like sa akin, si Roy, hindi pa tinatablahan ng gurgur eh. Ay, no. Natanggal na pala yung Facebook mo. Dati pa, nauna ka pa. Oh, nauna ako actually. So general, like ako no sa aking Maharlika page, for sure, aware naman kayo, 2 po yung Facebook page ko na natanggal. Nung nalaman nyo yon, ano yung pumasok sa isip nyo na bakit talagang magkasunod, 2 Facebook page?